Nako po, eto, rekta tayo ngayon. Binueltahan po ni Henry Marcoleta, si Congressman Henry, etong si Pinky, no? Dahil naman sa patutsada nito ni Pinky, wala sa lugar. Ikaw ang wala sa lugar, Pinky. Alam nyo po mga kaibigan, alam naman natin, balitang-balita ngayon sa social media, etong post ni Ping Lacson, na kung saan pinuna niya ang post ni Congressman Henry Marcoleta na ganito ang sabi. Ha? O, pahayag ng gawing balakan yon ng isang Coast Guard, spokesperson at ilang senador, wala yan sa lugar. Binatikos ni Senator Ping Lacson ang paggamit ng ad hominem o personal na atake laban sa mga opisyal na mambabatas na nindigan para sa sa usapin ng teritoryo laban sa China, West Philippine Sea. Dagdag ni Senador Lacson, hindi dapat lumayo sa issue si Representative Paulo Henry Marcoleta at dapat na bisitahin niya ang Pag-asa Island, Kalayaan Group Island na bahaging lalawigan ng Palawan upang pakita mismo ang maayos na gumaganang lokal ng pamahalaan doon. Basahin ang buong detalye sa comment section. Lacson, wag mong sasabihin sa amin na si Representative Henry Marcoleta na hindi dapat lumayo sa issue. Dahil kasi simula lang nito, talo ka. Huwag mong sasabihin yan. Pwede ba tayo lang, halimbawa tayong dalawa, no, sa mga nanonood. Ngayon nyo lang ako na-meet, no? Ito stand ko, iyan ang stand mo. Pwede mo bang sabihin sa akin, huwag lang lumayo ako sa issue? What issue? What issue? Anong issue? Bakit nalayo sa issue? Ba't ito ba issue? Hindi ito ang issue na para layuan. Tandaan mo, hindi lumalayo si Henry Marcoleta. Actually, nilalapit niya niya. Ano katunayan nilalapit niya? Yung topic niya, lahat ng post niya patungkol sa sa China na kung sakaling magkaroon ng gera, yung mga mayayabang na senador po, front ba? Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay tumanda ng bilang senador at naging PMP ka, chief ka pa sa Pilipinas at marami ka naging tsundalo ka ba o ano, dapat iniisip mo kung ano ang kariresultuhan at kung ano ibig sabihin ng post ni Henry Marcoleta. Basta ka lang ngaw-ngaw. Dahil alam mo na maraming Pilipino na hindi makakaintindi sa post ni Henry Marcoleta at ang simpatya kasi nabulag sila sa simpatya na akala nila ang China kalaban natin, di ba? Ang kalaban natin ito yung WPS na inaagaw ng China. Pero ang China hindi ating kalaban, tatandaan mo yan. Magkaiba 'yon, magkaiba 'yon. Di ba? Ang trabaho, walang personalan parang ganyan niya, no? Actually, ganito yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi porket ikaw umiiwas sa pakikipagtuligsaan sa China, ikaw ay pro-China na. Sagot ko nga sa ganito, hamon ko sa iyo Lacson Hamon ko sa inyo Sagutin nyo to sagutin nyo Hindi namin sinabing pro-China kami ni Senator Marcoleta at iba pa. Pero sagutin mo to. Sagutin ko manggalit, ano ang magiging damage kung sakaling pro-China kami? Sige, ano magiging damage? Sagutin mo. Sige, kayo dyan mga nagbabasa dyan. Ano magiging damage kung sakali Pero hindi ko sinabing pro-China kami kung sakali lang na pinagbibintangan nyo kami. Anong damage kung sakaling pro-China kami? Sagot kayo. Sige. Ano mas magiging damage pag anti-China ka at patutsada ka ng patutsada? Ano mas magiging resulta? Kahit saan tayo makarating Medical, psychological, history, biblical, scientifical. Konsensya mo susundin mo? Talo ka walang patutunguan ang patutsadahan kahit saan ka makarating. Promise ko sa iyo yan. Kahit yung tao pinag-uutangan ka ng 1,000,000, pag inaway mo yun, hindi ka babayaran nun. Kahit malaki utang na loob sa iyo, kahit buhay at lakas ang utang na loob niya sa iyo, pag inaway mo ang isang tao, hindi ka babayaran nun. Maniwala ka sa akin. Yan ang gusto. Kaya nga tanong ko sa inyo hanggang saan tong tuligsaan natin? Hanggang saan tong patutsadahan natin? Sige sagutin nyo. Sige di ba? Ngayon, magpo-post ganito si Lacson ng ganito. Ikaw nauna, mga kababayan. Si Lacson po nauna niyan. Pakinggan natin. Basahin natin si Henry Marcoleta, Pakinggan natin to si Henry Marcoleta, Kailangan maging mapangbatsyag tayo. Sabi ito ni Henry Marcoleta, with all due respect to the good senator, he was the one who started with metaphorical jobs like the crazy cat that keeps meowing on the ground floor in the annoying dog that keeps barking on the upper floor. Sinabi ito ni Lacson kung matatandaan nyo, mga kababayan. Ito ang kanyang pagkakasabi Hanapin ko. Ito ang kanyang pagkakasabi. Akala siguro ni Lacson,
Ang pag gusto niya, naging PMP siya, senador siya, ang gusto niya, siya lang ang paniwalaan, siya lang pakinggan, siya lang may karapatang mang-asar, siya lang may karapatang mangganto. Helps is their veterinary clinic with an animal psychiatric ward. Oh, diba? We have crazy cat that keeps meowing on the ground floor and the annoying dog that keeps barking on the upper floor. Ito yung mainit kung saan si Senator Marcoleta kalaban niya. Doon, sa pinagtatakpan niya kasi nila nga ng mga flood control issue na hinihinala ng tao na pinagtatakpan nila. Mainit tong usapin to, kaya sinabi niya to. Ngayon, sasagutin niya yan malamang. Wala naman ako binabanggit na pangalan dyan eh. Bakit? Si Congressman Henry Marcoleta ba may binabanggit na pangalan? Doon sa sinabi niya ibabala sa kanyon? Basahin natin para mas maganda. Yun ang sinasabi ko sa inyo, kailangan magbabasa tayo, ha? O, basahin natin na si Congressman Henry Marcoleta, ha? O, basahin natin to, ha? Para malinaw sa inyo. O, kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera ninyo sa harap ng bakbakan itong spokesguard at yung mayabang na senador. Ha? Mayayabang na senador. Ibig sabihin, mayayabang. Ibig sabihin, marami. So, more than one. Pwedeng dalawa o isa, tatlo. Diba? So, may walang binanggit na pangalan. Kung yung sasabihin mo kaninang post mo, ha? Yung post mo, ito. Yan. Ikaw ang nauna niyan. Ang date niyan, October 2, 2025. Sinabi mo yan. Ha? Sinabi mo yan. At kalaban mo yan si Senator Marcoleta. Nung sinabi mo yan, ha, hindi ka pinatos. Ngayon, eto, nag-post si Henry Marcoleta, wala namang binabanggit na pangalan, kinagat mo. Ha? Pwede namin sabihin, kahit sabihin mo na walang binabanggit kang pangalan dito sa post mo, wala rin namang binabanggit si Henry Marcoleta ang pangalan, ikaw nag-react. Ha? Isa lang ibig sabihin yan, tinatanggap mo, kiniklaim mo yung sinasabi ni Henry Marcoleta na mayayabang na senador. Ha? Parang pinatutunayan mo sa amin, hindi ka lang mayabang, ha? Masyado ka pang padalos-dalos sa kilos mo. Ha? Ayun ang sabi, dito sila na-trigger sa sinabi ni Henry Marcoleta. Ituloy natin, ha? Sila ang unang lumusob o kaya ibabala nyo sa kanyon. Ibabala sa kanyon, ibabala ka daw sa kanyon, Lacson. Ikaw nag-react eh. Yeah? Tignan natin ang tapang nila at kapwa pinapawi ang dandang libong OFWs natin mula sa China at nag-pull out ang mga Chinese investor dito sa bansa. Singilin natin ang mga ulupong na ito. Ipapakain ng pangtusto sa mga nawalan ng trabaho, maging ang pamilya nila. Hindi kayo ang totoong pro-Philippines. Kayo ang traidor dahil sa kayabangan ninyo, nilalagay nyo sa alangay ng Pilipino. Totoo naman, Lacson eh. Sige, tanongin kita, Lacson. Kung hindi nyo inilalagay ang Pilipino sa alanganin, bakit nyo pinabayaan si Tarrela na alam nyong mali yung pag-post ng karikature? Ulitin ko, mali ang ginagawa ng China sa atin sa pambubuli sa atin. Mali yan. Pero aminin natin, mali din yung ginagawa ni Tarrela sa China. Bakit? Yung ba isusukli natin sa kanila? Hindi ba tayo dadaan sa tamang proseso? Ha? Magbakbakan tayo? Wala namang problema magbakbakan tayo eh. Wala problema magbakbakan tayo. Gusto rin ng mga Pilipino yan eh. Pero tanong, hanggang kailan tayo magbabakbakan? Hanggang kailan tayo pwedeng magbakbakan at maapektuhan ng ating ekonomiya na may possible na malaki ang mawala sa atin? Hanggang kailan? Gusto malaman ng sambayan ng Pilipino, Lacson, pati Kiko o Tarrela. Hanggang saan? Wala problema. Ginawa mo yun. Sige, granted. Andiyan na yan. Ginawa mo yun. Naiintindihan ka namin. Kaya ka namin naiintindihan, ginawa mo yan kasi nga binubuli tayong China. Correct tayo dyan. No? Pero gusto namin malaman hanggang saan. Kasi parang ganito eh. Yung kapitbahay mo nagtapon ng basura sa bakura mo. Magagalit ka. Karapatan mo magalit. Ngayon, tanong. Hanggang kailan ka pwedeng makipag-away sa kapitbahay mo na magtatapon ka rin sa kanya? Makipagmurang ka, may pagmurang ka. Hanggang kailan? Yun ang gusto malaman ng Pilipino. Pag sinabi nyo sa sambayan ng Pilipino, walang katapusan, granted! Granted! Para makapag-adjust ang Pilipino. Kung hanggang saan. Ang gusto namin malaman, sabihin nyo yung solusyon. Hanggang saan? Di ho ba? Hindi yung mapapatutsada ka, Lacson. Eto, wala tong banggit na pangalan. Although, alam nyo na kung sino tong mga to. Pero, etong dating na tong post ni Henry Marcoleta, real talk to. Di ba? Kaya nyo ba pag ang China ba? Maraming sasabing Pilipino. Agawan ng teritoryo? Agawan ng teritoryo, magkakadigma? Uy, wow! Wow! Saan ba nagkakaroon ng digmaan? Tanungin kita. Sige nga, nakapag-aral ka ba ng history? Kahit ka wag ka na makipag-aral ng history. Tanungin mo na lang isipan, konsensya mo eh. Saan nagmumula ang digmaan? Hindi ba sa pagiging agawan ng teritoryo?
Hindi ba nagsisimula sa maliit na bagay o sa maliit na usapin na hindi naunawaan? Diba? Diyan nagkakaroon ng digmaan Ano akala nyo, bigla na lang lulusob yung isang bansa, puputokan ng kanyon para magkaroon ng digmaan? Hindi. May dahilan kaya nagkaroon ng digmaan. Alam nyo anong dahilan? Nagsisimula sa maliit na dahilan. At yung dahilan na yan sa atin, pwede tayo magkaroon ng ganyang alitan. Hindi lang baka digmaan. Ang mahirap nito, economic war ang pinakamahirap nito. Hindi naman economic war, actually, yung economic babagsak sa atin patungo sa China, yung mga trade, tourism, OFW. Hindi nyo ba naisip yan? Kaya ito, sinasabi si Senator Marcoleta, ani Henry Marcoleta, kung sakaling girahin tayo ng China, kung sakali, tinatanong kayo, sina-challenge kayo, harap ba ang bakbakan sa spokesguard at yung mayayabang na senador? Sige nga. Kaya ba? Hindi pro-China ba to? Ano ba gusto nyo mangyari? Kayo ang anti-Pilipino. Bakit? Pag may Pilipino na umaawat sa inyo na para ang China, huwag natin magalit ng tuluyan dahil maapekto ng mga Pilipino, mga OFW, sige kayo ng patotsyada. Dahil kung mahal nyo Pilipino, aawatin nyo yung taong nagkamali. Alam nating mali ang China, pero mas mali ang lalabasan kapag ang isang kasinungalingan o isang kamalian, sinuklian mo ng isang kamalian. Tama, mali? Mas lalong mag-iinit, mag-aapoy. Parang walang pinagkaiba sa sinabi ni Senator Marcoleta. Yung bang siga ng apoy, hagisan mo ng gasolina. Aapoy yun Diba? Huwag na lang gasolina. Kahit na lang gas ng kaunti, hindi naman gasolina. Yung konting alcohol na lang, alcohol. Yung pansugat. Alak na lang Aapoy yun Di ba? Tama, mali. O ngayon, sabihin nyo, sino tama sa inyo? Yung Coast Guard na spokesperson na kung saan, uulitin ko, mali ang ginawa ng China. Pero aminin natin, mali din ginawa ng Coast Guard, yung spokesperson ng Coast Guard. So, lumalabas, kinakampihan yung spokes. So, kaya yung kinampihan, ibig sabihin, tama yung ginawa ng spokes. Kung tama pala ginawa ng spokes, inilalagay niya pala sa alanganin ang mga Pilipino. Kasi dahil sa China kalaban. Ayaw niyo usapan na maayos. Si Senator Marcoleta gusto niyo maayos na usapan. Pero ang ginagawa niyo, sabihin niyo, pro-China. Di ba? O hindi talaga pro-China. Nililis niyo lang ang tao kasi malakas si Senator Marcoleta sa masa. Tama? Gusto niyo lang magbuwag to. No? Gusto niyo lang magpapansin kayo. Talagang sabi niyo, mahal niyo Pilipino. Amin ang Pilipino. Di ba? Ang ipokito, yung isang senador, yung isang senador, ayaw niya ng China. Galit ako sa China. At yung isa pa, yung spokes, na kahit ano daw, hindi daw makabayan, makapili daw, na kahit konting sa China daw, pakikipagkasundo or Aba, sa Facebook nila, bati ng bati kong hey Pachoy. No, yun, dalon-dalon sa mga Chinese Di ba, hindi, kaipokrituhan yun Di ba, mga kababayan? Diba? O ngayon, ito yung sinabi ni Henry Marcoleta. Tuloy natin. How do we correctly assert what is ours? Sa ngayon, walang iba kundi nakikipagdialogo at diplomasya. Kaya ba natin silang talunin sa gera? Sasabihin ng mga Pilipino, gera ba kagad? Hindi ba pwede mo na makikipag-usap? Ayaw na nga ginawa ni Marcoleta. Ayaw nyo Kaya nga tinatanong namin kayo maliban sa pakikipag-usap ng maayos, ano gusto nyo sa China? Para malinaw sa mga Pilipino. Huwag kayong magtatago. Kasi hindi malinaw sa amin kung anong gusto nyong mangyari. Puro kayo problema sa amin. Isang senador, isang ganito mataas sa posisyon sa Pilipinas. Sabi na kung ano-ano ng problema sa China. Alam na namin yan Alam na namin lahat Ang gusto namin yung solusyon. Ano ba solusyon mo? Eto si Senator Henry Marcoleta may solusyon ulit Alin? Pakikipagdialogo at diplomasya, kaya ba natin silang talunin sa gera? Kailangan muna maging kasing yaman ng China ang ekonomiya natin para matapatan natin, mahigitan ng kanilang hukbong sandatahan, maging makatotohanan tayo, hindi natin makipaglaban sa WPA sa pagpapanggap, tapang-tapangan, ng pa-hashtag lang. Ginagawa na itong campaign issue ng isang grupo. Huwag po kayo magpapauto. O sabi nila, Henry Marcoleta, Senator Marcoleta, pumunta kayo sa Kalayaan Island Group para makita nyo. And then, pagkatapos pumunta, ano mangyayari? Ano gagawin nyo? Sabihin nyo sa amin kung ano gagawin. Hindi papapuntahin yung tao doon. O sige, pumunta ako si Senator Marcoleta, ako si Henry, pumunta ako sa Kalayaan Island Group. Nakita ko, inaapi tayo ng China. Ano sasabihin natin? Ano sabihin ko?
makipagdialogo tayo maayos ha. Gagawa tayo ng paraan. Tama yun. O ikaw na sabihin ng iba, makipag-away tayo ng makipag-away. Kawawa Pilipino. Pinapapunta mo sila doon. Tapos ikaw, ba't doon ka ba nakatira mismo? Pamilya mo, ba't doon nakatira? Di ba? Inilalagay nyo, walang pinagkaiba nga sasabi ko mga kaibigan ganito eh. Yung bahay mo, marami kang anak, pamangkin, maliliit pa, malaging mga bata pa, no? Yung mga walang niyang kapitbahay mo, halimbawa, ha? May mga masama, may mga naglalasing, masama tingin, siyempre ingat ka, may mga dalaga kang anak eh, halimbawa, no? Halimbawa, yung bang kapitbahay mo, pag inaway mo na inaway yon, ha? Sa tingin mo, pwede kang gawa ng masama, no? Hindi man lasing, no? Masasama ugali talaga. Sa tingin mo, gagawin ka ng masama pag wala ka? Baka yung anak mo, buweltahan. Gets mo? Ang gagawin mo, makikisama ka sa kapitbahay mo. Kapitbahay, ganito gawin natin ha. Ganito. Pakisamahan mo. Ha? Hindi mo mamahalin, pakikisamahan mo lang. Pero kung may pagkakataon mahalin mo, pwede. Kristiyano ka nun. Di ba? Pakisamahan mo. Ito po gagawin natin. Para pag sakali masunog ang bahay mo, may aapoy ng apoy kahit wala ka. Pero kung sakali masamang kapitbahay ka, pag nasunog bahay mo, pababayaan ka. Promise yan. Totoo yan. Real talk yan. Nangyayari yan. At may nangyari na yan. Ayoko lang ikwento kasi bilang paggalang dun sa nasunugan. Di ba? Ngayon, walang mali sa sinabi ni Henry Marcoleta. Real talk to. Siya sabi ng mga vlogger dyan, siya sabi na, bakit? Porkit ba WP, sinaangkin nila yung mga Coast Guard natin na nakikipaglaban sa Kalayaan Island Group? Gera na kagad? Bakit? Sa tingin mo, maliban sa gera, ano mangyayari? Sige nga, ano mangyayari? At anong dapat gawin sa bukod sa pakikipag-usap na maayos sa China, sa ambassador? Ano maayos? Kaya sumagot kayo, challenge ko kayo kung ano maliban dyan. Sige, challenge ko kayo. Pro-China na naman. Di ba? Balikan natin itong si Lacson sa kanyang pinagpo-post. Ang dami nito, ang taong ito eh. Ayan The son of Rice with the own home suggesting the use of PCG spokesperson and some senators cannot padded if China declares war against the Philippines is uncalled for he should visit Pag-asa Island and KIG and see himself a functioning local government there. Ang ingay-ingay mo, Lacson, pagdating sa China, nung ikaw pinangumunuan mo yung Blue Ribbon, ayaw mo mag-ingay, tahimik ka. Di ba? Biruin mo, sarili nating kalahi, pinagnakawan tayo, tahimik ka. Ha? Wala ka sinasabing daldal. Yung China, pinaglalaban mo, ba't ngayon ka na nakipaglaban? Nanalo ka ng Maya, di ba? Ba't ngayon ka na nagsasalita? Bakit nung kailan mainit itong issue na itong flood control, saka ka nagsasalita? Sagutin mo nga tanong ko. Kung talaga mahal mo Pilipino, concern ka sa mga inaapi dyan sa Kalayaan Island Group. Mas concern si Senator Marcoleta. Bakit? Nilalakad niya ang WPS, ipinapaunawa natin isa-isa sa atin ang WPS, kung ano ang WPS. Kayo, anong ginagawa nyo? Ayun, kinakampihan nyo yung spokes na mali ang ginawa. Although mali na yung ginawa ng China, pero sinuklian pa rin ng isang kamalian. Akala nyo pagtutuwid yun? Hindi pagtutuwid yun. Ha? Sabong tawag doon. Ang manok, yung topada o yung derby, pag yung isang manok hinagisan mo ng isa pang matapang na manok, awa yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Di ba? Kung ayaw nyo, huwag mo hagisan. Huwag mo hagisan ng apoy. Huwag mo hagisan ng gas, yung apoy. Insyende? Di ba? Napakalinaw eh. Sasabi-sabi kang ganito, ano gusto mong palitawin? Tahimik ka sa flood control. Wala kang ginagawa sa flood control. Wala kang accomplish sa flood control. Maglatag ka nga na-accomplish dyan. Kung makapagtanggol ka, OA ka, tapos sabi niya pa sa ibang puso, homegrown traitors, handang ibenta ang bansa. OA siya eh. Napaka-OA mo kung kailan ka tumanda, kung napaka-OA mo, nagbabala si Senate President Tempore laban sa mga tinatawag niyang homegrown traitor o mga Pilipinong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ang pansariling pakinabang. Basahin ang buong detalye. Tapos sasabi niya, may sinasabi pa tato na hindi ko lang totoo yun na pag binenta mo daw yung KIG, pati buong Luzon binenta mo, napaka-OA ng mamang ito. Idinadala ang mga Pilipino sa alanganing sitwasyon. Oo. Di ba? Sige, tanungin kita. Tanungin kasi may bukod akong tanong sa'yo. May assignment ako sa'yo. Boy Tago, may assignment ako sa'yo. Bukod sa pakikipag-usap na maayos sa China, anong dapat gawin? Dati kang PMP chief, dapat alam mo yan. Ano dapat gawin bukod sa pakikipag-ayos ng kausapan sa China? Sagutin nyo yan.
Di ba? Hindi yung Pilipino, paaasahin nyo hanggang saan ang labanan. Hanggang saan, hanggang kailan. Hindi yung Pilipino, kinukwento ng problema sa China. Ganito ginawa sa China, ganito ginawa ng China sa atin, binomba tayo, inaangkin ng WPS. Di ba? Tapos biglang kabig. Si Marcoleta, pitatanggol. Ha? Wala kami narinig tanggol ni Marcoleta ang China. Inaayos niya yung mga dokumento, yung mga dapat mga international law na masaayos yung WPS. Bagay na hindi nyo ginagawa. Kayo, ang ginagawa nyo, dumidepensa lang kayo kuno, tapos nagsasabi kayo ng problema sa Pilipino. Lumalabas, pinag-iinit nyo ulo ng mga Pilipino. Tama, mali. Yun ang lumalabas sa atin. Si Senator Marcoleta, pinapakalma tayo. Yun ang siyasabi nyo pro-China. Ang gusto nyo sa Pilipino, away ba? Anong gusto nyo, magahit ang mga Pilipino sa Chinese? Ng tuluyan? Ganun ba tinatanim nyo sa utak ng mga Pilipino? Yung ba ang dinodoktrina nyo sa mga Pilipino, ini-inject nyo sa amin ng kaalaman? Magahit kami sa China? And then, pagkatapos ng kahit anong mangyayari, sabihin nyo naman sa amin kung anong mangyayari. Hindi nangangapa kami. Hindi sasabihin nyo ng problema and then what? Diba? Kaya ito po, na-post ni Lacson, mali po to. No? Sabi dito, mahirap ang ganyang paratang probe mo muna. Ang style na ito ay thinkers at are doers. Ganyan ang pag-iisip kasi ikaw ang gumagawa ng focus mo. Dapat iimbitahan ng mga binanggit ng mga nagsalita sa Blue Ribbon, nagsabuhatan sa flood, control, scam, na sila Martin Romualdez, Sandro. Hindi, inimbitahan niya yung kakasuhan daw. Palusot lang niyang kakasuhan niya kasi naiipit siya sa sitwasyon na kung saan maingay siya sa China, sa Blue Ribbon hindi siya maingay. Kaya parang wala siyang masilip, kakasuhan ko na nga si Martin, papatawag ko na nga Ano siya sabi mo? Kuwari pareha siya sa concern sa dalawang bagay. Concern siya sa flood control, concern siya dun sa China. Hindi, mali ka pa rin. Bakit? Sabihin mo muna na mali yung tarela na ginawa niya kasi kinakampiyan mo. Di ba? Ganon din yon. Kahit anong gawin mo, palusot, di ka sa amin lulusot. Di ba? Akala mo, Pinky, lulusot ka sa amin? Hindi ka lulusot sa amin. Di ba? Ang tindi nito, matandang to. Di ba? Kinagat yung sinabi ni Henry Marcoleta. Bakit? Di ba totoo? Hindi ba totoo yung sinabi ni Henry Marcoleta na yung mga mayayabang iharap sa gera? Hindi daw gera mangyayari. Hindi gera mangyayari. Sige, palagay natin walang gera mangyayari. Sige, ano mangyayari sa economy natin? Hinamon na nga kayo ng China Kung gusto nyo, inongrata kami. Dapat lahat kami, inongrata mo. Ninongrata ba nila? Hindi. Sige nga. Bakit? Alam nila mangyayari. At alam mo rin bilang PMP chief, Lacson, alam mo rin dating PMP chief ka at marami kang experience sa politiko at sa senador. Alam mo rin kung ano totoo nangyayari na kapag ang China inaway natin, ganito mga possible. Ayaw mo lang sabihin yan kasi ayaw mo pagbintangan ka na pro-China ka. Pero sabon ko sa inyo, ipalagay natin pro-China ako, pro-China lahat ng umaawat. Hindi ko sinabing pro-China, palagay natin pro-China lahat yan. Sige. Ano ang magiging benepisyo natin sa hindi pro-China o pro-China? Sige nga. Amunin nyo. Mas maganda nga pro-China ka habang mahal mo Pilipino Walang pinagkaiba yun doon sa asawa at girlfriend mo Mahal mo yung asawa at girlfriend mo, may asawa ka, may girlfriend ako, halimbawa, mahal mo yun, Kung mahal mo yun, may kaibigan ka rin babae na mahal mo bilang kaibigan. Pero wag ka lang hihigit doon kasi pag humigit ka doon, kabit ka nun. Di ba? Nangangalunya ka noon. Masama ba pag may asawa ka, may girlfriend ka, may makipagkaibigan ka sa babae, kapwa, kahit 10 pa, 100 pa yung kaibigan mo, masama ba? Hindi. Mahal ko yung asawa ko, may kaibigan akong babae. Mahal ko mga Pilipino, may kaibigan akong mga Chinese. Di ba? Para sa ekonomiya, para sa trade, para sa economics, para sa tourism, para sa lahat ng pwede mabuhay ang Pilipinas na umangat ang ekonomiya natin. Diba? Real talk tayo. Alam mo, Lacson, pag ikaw hinamong kita, halimbawa lang sa gusto mo pa, pwede rin sa Luneta. Sama mo si Carpio, sama mo ibang senador. Lahat kayo, dali nyo lahat ng referensya nyo. Dali nyo lahat ng libro nyo. Dali nyo lahat ng pagkakaya, pwede kayo manalo. Wala akong dadalhin, damit lang. Wala akong bulsa. Hindi magpapantalon ako na walang bulsa. Wala lahat. Cross-exam tayo. Ganun kadali yon. Patutunayan ko sa inyo, mali ang ginagawa nyo para sa Pilipinas. Patutunayan ko sa inyo na kayo hindi concerned sa sambayan ng Pilipino. Bakit?
Kung concern kayo sa sambayan ng Pilipino, noon nyo pa ipinagtanggol ang mga Pilipino. Hindi lang dito sa China, kundi sa flood control na kapwa Pilipino pinagnakawan tayo. Yeah. Kung soberenya pinag-uusapan nyo, ang China inapakan tayo, dapat doon pala sa dahig kay Tatay Digong, nag-react ka na, Lacson. Kung talagang gusto mo soberenya, ingatan ng soberenya, dapat doon pa lang, nag-react ka na. Ay hindi eh, bakit? Kasi pagkakamalang kang DDS, pagkakamalang ka ng tao na kumakampi ka sa mga Duterte. O, yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka sa taong bayan dahil yung mga Duterte, yung mga DDS, parte yan ng taong bayan. Ibig sabihin, may pinipili kayo, isa lang ibig sabihin yan, may parte ng taong bayan ayaw nyo. Kaya sa madaling salita, therefore, huwag nyong sasabihin na para kayo sa taong bayan. Kahit noon pa lang, dapat inasikaso nyo na yung China. Tama, mali. Diba? Oh. Napakalinaw, oh. Pinagtawanan ka sa post mo. Pinagtawanan ka. Oh. Masyado kang sensitive sa post mo. Oh. Although opinion mo yan, tama yung sinasabi mo, sige. Pero, yung sasabihin mong traidor, homegrown traidor, oh, ito po, reaksyon ko, nag-post ka. Ayan ang post mo. October 2, 2025. Hindi ka kinikilabutan dyan? Pinag-react ka ba dyan? Actually, kinakausap ko pa ng Senator Marcoleta eh. Di ba? Pinag-react ba dyan? Konti yung mga taong bayan nakabasa niyan. Alam nila kung sino tutukoy mo. Pero itong po si Henry Marcoleta, kung makapag-react ka, tapos ang react mo sa flood control, tahimik ka. Anong katotohanan tahimik siya sa flood control? Bukod sa tahimik siya, nag-resign siya bilang Blue Ribbon. At bumalik ka lang. Sa tingin mo, tama yon sa amin, sir? Di ba? Give up. Yung mga media, pinuputol-putol yung give up. Diba? Huwag niyong putulin. Diba? Ipakita niyo sa taong bayan yung buong video. Kung talagang gusto niyo ng transparency, gusto niyo ng pagkaunawa sa mga Pilipino at mahal niyo Pilipino, yung mga Pilipino, turuan niyo kung ano ang sagot sa 1+1. Huwag niyo sabihin 4. Sabihin niyo 2. Ipuputulin yung video eh. Diba? Oh. Ngayon mga kaibigan, ganito po para hindi kayo mailigaw, mapakalaban man o hindi, isipin mo muna, hindi ko sinabing pro-China si Marcoleta at ako ano kung sakaling magiging resulta kung ikaw ay pro-China bago tayo magtapos? Anong masama? Sige nga, ilagay mo nga dyan. Sige. Ano magiging masama o resulta, damage na lang sa bansa natin? Huwag na lang sa sarili mo. Kasi kung sa sarili ko, pagiging pro-China ko, mahabang mahal ko Pilipino, benepisyo sa akin yun eh. Kung sa Biblia, minahal mo kapwa-tao mo. Minahal mo kaaway mo. Pero sa based on economics natin, based on tourism natin, lahat ng bansa natin, sa pakikipagbansa, pakikipagrelasyon, o foreign relation natin, ano magiging benepisyo pag anti-China ka, pro-China ka? Sige nga. Hindi niyo makasagot yan. Hindi niya kaya sagutin yan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, mga kasama natin. Ito po ay real talk. Magmasid kayo. Huwag kayong padalos-dalos. Hindi po sinabi ni Marcoleta na siya ay hindi pro-China, hindi siya ayaw niyang WPS ibibenta, pamimigay. Wala yun. Kinakat na ng mga media. Yung sinasabi ng mga ni Senator Marcoleta, pinuputol-putol nila, pagdudugtong-dugtongin para palabasin, palitawin, mali si Senator Marcoleta. Diba? Para marinig sa pandinig ng tao, yung galit ng tao mag-trigger. Diba? Mag-ingat kayo mga kababayan ko. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po muna tayo. Medyo wala tayong video na ipakita. Puro mga salita lang nila pinapakita natin. Paalam sa inyong lahat.